Umaakyat ka lang sa hagdanan papuntang ikalawang palapag, pero ang hininga mo ay parang katatapos lang ng marathon? O kaya, ang simpleng lakad papuntang tindahan ay nagiging pagsubok na sa iyong mga baga? Familiar ba ang pakiramdam na yan? At agad-agad, may lumilitaw na nakakabahalang tanong sa isip mo. Pagod lang ba ito? O senyalis na ito ng problema sa puso? O baka naman, ang baga mo na ang humihingi ng tulong? Ngayon, magiging tunay tayong mga detektib at iimbestigahan natin ang magulong kasong ito. Aalamin natin kung paano makikilala ang hirap sa paghinga na sanhi ng problema sa puso at ang hirap sa paghinga na sanhi ng problema sa baga sa pamamagitan ng unang at pinakasimpleng mga palatandaan. Ipinapangako ko, pagkatapos ng video na ito, mas maiintindihan mo na ang mga senyalis ng iyong katawan at posibleng matutuklasan mo ang isang dahilan na hindi mo man lang inakala. Kaya, simulan natin sa mga pangunahing kaalaman. Ano ba ang hirap sa paghinga sa simpleng pananalita? Hindi ito sakit, kundi isang sintomas. Ito ay pakiramdam na kinukulang ka sa hangin. Sa kung anong dahilan, kailangan ng iyong katawan ng oxygen. Pero hindi ito nakukuha sa sapat na dami. Kaya nagpapakita ng babala ang iyong katawan, pinipilit kang huminga ng mas mabilis at mas malalim. Ang ating gawain ay unawain kung saang yugto ng sistema ng paghahatid ng oxygen nagkaroon ng aberya. Well, ang pangunahing suspect natin dito ay ang puso. Isipin natin ito bilang isang malakas at walang kapag-urang bomba. Ang trabaho nito ay magbomba ng dugo sa buong katawan. Pero paano kung ang bombang ito ay magsimulang magkaproblema at humina? Ang dugo ay magsisimulang magbara o hindi na dumaloy ng maayos. Nangyayari ito lalo na sa mga ugat na nagdadala ng dugo mula sa baga papunta sa puso. Nagkakaroon ng parang trapik o bara. Dahil sa pagtaas ng presyon, ang likidong bahagi ng dugo ay nagsisimulang tumagos papunta sa tisyo ng baga. Nagiging parang binaha ang iyong mga baga at dahil dito, nahihirapan kang huminga. At dito na nga, lumilitaw ang mga unang pahiwatig. Ang tipikal na bakas o sinyalis ng problema sa puso ay ang pamamaga o tinatawag na edema, lalo na ito sa mga binti at paa na karaniwang lumalala pagsapit ng gabi. Bakit doon? Dahil nahihirapan ang huminang puso na magbomba ng dugo pa itaas laban sa gravity. Kaya ang likido ay naiipon sa pinakamababang bahagi ng katawan, sa bukong-bukong at mga paa. Isang klasikong tanda nito ay ang malalalim na marka mula sa garter ng medyas na matagal bago mawala. Ito ang ating unang mahalagang pahiwatig. Ang pangalawang ebidensya naman ay malapit na konektado sa una. Kung nahihirapan kang huminga kapag nakahiga at kusang loob kang nagdaragdag ng pangalawa or pangatlong unan sa ilalim ng iyong ulo para halos nakaupo kang matulog, ito ay isang napakaseryosong babala. Sa posisyong pahiga, mas lumalala ang pagbabara ng likido sa baga, kaya mas lalong humihirap ang paghinga. Ito ang mismong katangian ng hirap sa paghinga na nauugnay sa problema sa puso. Isa pang mahalagang palatandaan na dapat nating bantayan ay ang pananakit o discomfort sa dibdib. Pagmasdan ang nararamdaman mo habang naglalakad. Sumasabay ba sa hirap sa paghinga ang pakiramdam ng bigat, paninikip o paghapdi sa mismong likod ng iyong buto ng dibdib? Mahalagang maunawaan na hindi ito palaging matinding kirot na gaya ng napapanood sa mga pelikula. Madalas, inilalarawan ito ng mga tao na parang may nakapatong na ladrilyo sa dibdib o parang may mahigpit na nakapulupot dito. Kung ang discomfort na ito ay nararanasan mo tuwing may physical exertion ka at nawawala o humuhupa kapag huminto ka at nagpapahinga, isa itong napakatibay na ebidensya na maaaring puso ang pinagmumula ng problema.
Sunod, pakinggan ang pintig ng iyong puso. Sinasamahan ba ang hirap sa paghinga ng kakaibang pakiramdam? Halimbawa, pakiramdam na parang biglang huminto ang puso mo ng isang sandali at pagkatapos ay malakas na bumalik ang tibok o parang kumakabog ito gaya ng pagaspas ng pakpak ng paru-paro sa loob ng iyong dibdib o kaya naman mabilis at malakas itong tumitibok na tila hindi naman tugma sa antas ng iyong pisikal na aktibidad. Ang ganitong uri ng irregular na tibok ng puso na tinatawag ng mga doktor na arrhythmia ay isa pang mahalagang palatandaan. Kapag magkasabay ang hirap sa paghinga at ang irregularidad sa ritmo ng puso, napakalinaw nitong senyalis na ang problema ay nasa mismong bomba, ang iyong puso, at narito pa ang isang senyalis na madali mong mapapansin kahit walang tulong ng anumang instrumento. Subukang tumingin sa salamin o sulyapan ng iyong mga kamay pagkatapos mong mapagod at mahingal. Napapansin mo ba ang bahagyang pagkaasul o malabughaw na kulay sa iyong labi? O kaya naman, ang iyong mga kuko ay tila nagkulay lila. Hindi ito laro lang ng ilaw o simpleng nanlalamig na kamay. Ang senyalis na ito, na tinatawag ng mga doktor na cyanosis, ay isang napakatibay na patunay sa ating pinag-uusapan. Alamin natin kung bakit nangyayari ito. Ang dugo na mayaman sa oxygen ay may matingkad at maliwanag na kulay pula. Samantala, ang dugo na naibigay na ang oxygen nito sa mga tisyo ay nagiging madilim, halos kulay asul. Kapag ang puso ay nahihirapan at tila humihina ang pagbobomba, hindi nito epektibong naitutulak ang dugo sa baga. Sa baga dapat muling napupuno ng oxygen ang dugo. Bilang resulta, mas maraming ubos o madilim na dugo ang umiikot sa iyong katawan dahil sa kakulangan ng oxygen. At unang nagpapakita ng sinyalis na ito ang mga bahagi ng katawan na may manipis na balat at maraming maliliit na ugat o capillaries tulad ng labi, dulo ng mga daliri at lobo ng tenga. Kaya naman, kung ang paghingal ay sinasabayan ng ganitong pagbabago ng kulay, ito ay isang napakaseryosong palatandaan. Ibig sabihin, hirap na ang iyong sistema ng puso at ugat sa pagganap ng tungkulin nito. Ngayon, ibaling naman natin ang ating pansin sa ikalawang suspect, ang ating mga baga. Iba ang kanilang estilo at pamamaraan. Kung ang puso ay isang bomba, ang mga baga naman ay isang komplikadong sistema ng mga salaan at daanan ng hangin. At kung dito lumitaw ang problema, ang mga ebidensya ay magiging ibang-iba rin. Ang pangunahing palatandaan na halos laging kasama ng hirap sa paghinga na may kaugnayan sa baga ay ang ubo. Makiramdam ka sa iyong sarili. Ang kakulangan mo ba ng hangin ay kasabay ng pagnanais mong umubo? Ang ubong ito ay maaaring magkakaiba. Minsan ito ay tuyo, mahirap, nakapapagod, na parang may kung anong kumakati o nakabara sa iyong lalamunan. At sa ibang pagkakataon naman, basta ito, na may kasamang plema. Ang ubong ito ay hindi aksidente. Ito ay isang desperadong pagtatangka ng iyong katawan na linisin ang mga daanan ng hangin. Marahil ang mga ito ay lumiit dahil sa pamamaga tulad ng sa bronchitis o barado ng malapot na plema. Automatikong sinusubukan ng katawan na itulak palabas ang sagabal gamit ang pag-ubo. Kaya kung ang iyong hirap sa paghinga ay may kasamang palagi ang pag-ubo, lalo na kung ito ay lumalala kasabay ng hirap sa paghinga, ito ay isang napakalakas na ebidensya na ang ugat ng problema ay talagang nasa iyong sistema ng paghinga. Isa pang tunog na pwedeng magpahiwatig ng problema sa baga ay ang paghingang may sipol o ang tinatawag na wheezing. Subukan mong pakinggan ng mabuti ang sarili mong paghinga, lalo na kapag naglalabas ka ng hangin. Naririnig mo ba ay hindi lang simplong ingay ng hangin, kundi malinaw na huni o di kaya'y matinis na sipol?
Napakahalaga ng impormasyong ito. Isipin mo, parang nagpapalabas ka ng hangin mula sa lobo at inunat mo ang bibig nito. May maririnig kang manipis at sumisipol na tunog, di ba? Halos ganoon din ang nangyayari sa mga daanan ng hangin sa loob ng iyong katawan. Ang sipol na ito ay nangangahulugan na ang iyong mga bronchi, yung maliliit na tubo na dinadaanan ng hangin papunta sa baga, ay makitid. Nahihirapan ang hangin na dumaan sa makitid na daanan na yan, kaya't nagkakaroon ng ganoong klasing tunog. Ang pagkitid na ito ay pwedeng sanhi ng spasm tulad ng sa mga may hika, asthma, o di kaya'y matagal ng pamamaga at pagdami ng plema tulad ng sa chronic obstructive pulmonary disease o mas kilala bilang COPD. Kaya, kung ang paghinga mo ay nahihirapan at kasabay nito ay ang tunog na ito, halos direkta na itong sinyalis na sa sistema ng paghinga mo, dapat hanapin ang pinagmulan ng problema. Ito ang malinaw na palatandaan. Isa pa itong mahalagang pagkakaiba na makakatulong sa atin upang mas maintindihan ang dalawang uri ng ating pinag-uusapan. Naalala nyo ba, nabanggit natin na kapag ang hirap sa paghinga ay dulot ng problema sa puso, gumagaan ito kapag nakaupo at mas kailangan ng maraming unan kapag nakahiga. Pero pagdating sa baga, madalas iba ang sitwasyon. Di tulad ng sa puso, ang hirap sa paghinga na galing sa baga ay hindi masyadong nakadepende sa posisyon ng iyong katawan. Maaari kang mahirapan huminga, nakaupo ka man o nakahiga. Bakit kaya? Dahil hindi ang problema ay sa pagipon ng likido na nagbabago dahil sa gravity. Ang problema ay nasa mismong daanan ng hangin o sa tisyo ng baga. Kung ang iyong mga bronchi ay makipot o may pamamaga, mananatili silang ganoon kahit nakahiga ka. Oo, sa ilang pagkakataon, maaaring lumala ng kaunti kapag nakahiga dahil sa presyon ng mga organo sa diaphragm, pero wala namang ganoong kalaking pagkakaiba, di tulad ng sa problema sa puso. Hindi mo kailangang matulog ng nakaupo para lang makahinga ng maayos. Kaya, kung hindi mo napapansin ang malinaw na koneksyon sa pagitan ng posisyon ng iyong katawan at ng tindi ng iyong hirap sa paghinga, ito ay isa pang matibay na palatandaan na ang problema ay sa baga. Ngayon, silipin natin ang pinagmulan ng ating mga pinaghihinalaang problema. Kadalasan, ang mga isyu sa baga ay hindi biglaan, kundi unti-unting nabubuo sa loob ng maraming taon. Balikan ang iyong nakaraang pamumuhay. Kung ikaw ay naninigarilyo or nanigarilyo noon, ito ang pinakamalinaw at pinakamabigat na risk factor. Ang usok ng sigarilyo ay tunay na lason para sa mga bronchi at tisyo ng baga na nagdudulot ng talamak na pamamaga at dahan-dahang sumisira sa mga ito. O baka naman, ang iyong trabaho ay naglalantad sa iyo sa mga panganib. Ikaw ba ay isang construction worker na laging lumalanghap ng alikabok ng semento? O nagtatrabaho sa minahan, sa kemikal na pabrika o sa agrikultura kung saan punong-puno ng maliliit na butil or particle ang hangin? Ang patuloy na paglanghap ng mga ganitong sangkap taon-taon ay hindi nawawala ng walang epekto. Sinusubukan ng baga na ipagtanggol ang sarili na nagdudulot ng labis na paggawa ng plema at pamamaga. Ang naipong pinsalang ito, ang anamnesis, ayon sa mga doktor, ay isang napakalaking ebidensya. Kung ang iyong kasaysayan ay may ganitong mga salik, malaki ang posibilidad na ang iyong hirap sa paghinga ay may direktang kaugnayan sa iyong baga. Hindi lang ito isang hula, kundi halos isa ng katiyakan. Isa pang mahalagang aspeto ng ating pagsusuri ay ang oras. Paano nga ba lumitaw ang iyong hirap sa paghinga? Isipin natin ang dalawang sitwasyon. Sitwasyon una, kahapon, madali ka pang nakakaakyat sa iyong palapag. Pero ngayong umaga,
Bigla na lang, kahit isang palapag lang ng hagdanan, ay hinihingal ka na parang katatapos mong tumakbo ng marathon. Ang paghingal ay lumitaw ng biglaan, parang kidlat sa malinaw na kalangitan. Ito ay isang napakaalarmang senyalis. Ang ganitong biglaang simula ay maaaring magpahiwatig ng isang biglaan at mapanganib na pangyayari. Halimbawa, isang namuong dugo na nakapasok sa mga ugat ng baga na tinatawag na pulmonary embolism o kaya naman spontaneous pneumothorax kung saan nakakapasok ang hangin sa pleural cavity. Ang biglaan at matinding paghingal ay isang red level signal na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Ngayon, sa sitwasyon dalawa, napansin mong unti-unting lumalala ang iyong paghingal sa loob ng mga buwan o marahil ay mga taon. Una, medyo humirap umakyat sa paakyat na daan. Pagkatapos, nagsimula kang huminto sa hagdanan at ngayon, kahit simpleng paglalakad ay nagdudulot na ng hirap. Ang ganitong mabagal at unti-unting paglala ay mas nagpapahiwatig ng isang chronic na proseso. Matagal kinompensate ng katawan ang problema, ngunit unti-unting nauubos ang mga reserba nito. Ito ay karaniwan sa chronic heart failure, gayon din sa mga chronic na sakit sa baga, tulad ng COPD. Ang pagsusuri sa bilis ng paglabas ng sintomas ay isang napakahalagang bahagi ng ating pagsusuri na nakakatulong upang paliitin ang listahan ng mga posibleng sanhi. Pero paano kung tila nagkakasalungatan ang lahat ng ebidensya? Paano kung may hirap sa paghinga pero walang pamamaga o ubo? Masyadong magiging simple ang imbestigasyon natin kung dalawang suspek lang ang pagtutuunan. Ang totoo, may iba pang kontrabida sa eksena na bihasang-bihasa, magpanggap na sakit sa puso at baga. At ang isa sa mga nangunguna at talagang laganap ay ang anemia. Balikan natin ang ating paghahambing tungkol sa paghahatid ng oxygen. Ang baga ang bodega kung saan kinakarga ang oxygen. Ang puso naman ang truck na naghahatid nito. Pero ano ang nagdadala ng oxygen sa loob ng truck? Ito ay ang hemoglobin, isang espesyal na protina sa ating mga pulang selula ng dugo, ang tinatawag na erythrocytes. Isipin na mayroon kang mahusay na bodega at malakas na truck, pero sa halip na 100 kargador, 10 lang ang nagtatrabaho. Ito mismo ang nangyayari sa anemia. Kakaunti ang hemoglobin sa dugo. Maraming oxygen sa baga. Maayos ang pagbomba ng puso ng dugo. Pero walang tagapagdala ng oxygen na ito papunta sa mga kalamnan at organo. Dahil dito, nakakatanggap ang utak mo ng signal, SOS, kulang sa oxygen, at nagbibigay ng utos na huminga ng mas mabilis at mas malalim sa isang walang saysay na pagtatangka na ayusin ang sitwasyon. Nararamdaman mo ang hirap sa paghinga kahit na ang puso at baga mo ay maaaring nasa maayos na kondisyon. Ito ay isang malinaw na halimbawa kung gaano kahalaga ang pagtingin sa buong sistema. Kilalanin natin ngayon ang isa pang matalinong manloloko na madalas makalito kahit ang mga sanay na investigador. Ang ating nervous system, partikular na ang anxiety at panic attacks. Isipin ninyo ito, nakaranas ka ng matinding stress o takot. Ano ang nangyayari sa iyong katawan? Agad na gumagana ang reaksyong laban o takbo, fight or flight. Bumibilis ang tibok ng puso, humihigpit ang mga kalamnan, at nagiging mabilis at mababaw ang iyong paghinga. Ito ay isang sinaunang mekanismo na naghahanda sa katawan para harapin ang panganib. Ngunit sa mga kaso ng anxiety disorders, nagkakaroon ng depekto ang sistemang ito. Gumagana ito kahit walang tunay na banta. Sa panahon ng panic attack, sobrang bilis huminga ang tao na nagdudulot ng isang kakaibang epekto. Sobrang daming carbon dioxide ang nawawala sa dugo na nagiging sanhi ng pagkahilo, pamamanhid ng mga kamay at paa,
Ang pinakamahalaga, ang matinding pakiramdam ng kakulangan sa hangin. Pakiramdam ng tao ay hindi siya makahinga o parang nasasakal siya. Sinusubukan niyang huminga ng mas malalim pa. Ngunit lalo lamang nitong pinapalala ang sitwasyon. Sa labas, mukha itong matinding atake. Ngunit sa pagsusuri, ang puso at baga ay napatunayang ganap na malusog. Ito ay hirap sa paghinga na nagsimula lamang sa isip, ngunit nararamdaman ito ng totoong totoo. Ngayon, narito ang pinakakawili-wiling bahagi ng ating pagtalakay. Handa na ba kayo? Ang pinakakaraniwang pagkakamali ng mga tao ay ang pagtatangka na pumili kung puso ba o baga ang may problema. Pero ang totoo, madalas, hindi sila ang sanhi ng pagkapos ng hininga. Ito ang tinatawag nating ikatlong suspect na ating nabanggit. Ang anemia o problema sa thyroid ay maaaring gayahin ng perpekto ang mga sintomas ng sakit sa puso. Samantala, ang simpleng kawalan ng ehersisyo o pagiging hindi aktibo ay maaaring magdulot sa iyo ng pagkapos ng hininga na parang may hika ka. Bakit mahalagang malaman ito? Dahil sa takot na baka inaatake ka sa puso, maaari mong hindi mapansin ang mababang hemoglobin na mas madaling gamutin o kaya naman sisihin ang pagiging out of shape at baliwalain ang mga unang babala ng isang malubhang sakit sa baga. Ang pagkapos ng hininga ay hindi pagpili sa pagitan ng dalawang problema. Ito ay isang sinyal mula sa buong sistema ng iyong katawan at ang problema ay maaaring nagmula sa kahit anong bahagi, kahit pa sa pinaka hindi inaasahang lugar. Kaya, ano ang pinakamahalagang aral dito? Ang pagkapos ng hininga habang naglalakad ay parang ilaw ng babala sa dashboard ng iyong sasakyan. Hindi nito sinasabi kung ano mismo ang sira, kung makina ba o preno. Ang sigaw lang nito ay, babala, may mali, kailangang ipa-check up. Ang iyong gawain ay huwag balewalain ang senyal na ito, kundi kumonsulta agad sa isang espesyalista upang malaman at gamutin ang tunay na sanhi. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Sana, ang maikling pagtalakay na ito ay naging kapaki-pakinabang para sa inyo. Kung ganoon, mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel upang hindi nyo mapalampas ang iba pang kapaki-pakinabang na talakayan. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Nakaranas na ba kayo ng pagkapos ng hininga? Ano ang naging sanhi nito? Kung maaari lang malaman, ibahagi ang inyong karanasan sa comment section. Napakahalaga at makakatulong ito sa iba pang manonood. Manatiling malusog,